Ang most awaited na kasal ni Bea Alonzo at pure gold business mogul na si Vincent Co ay hindi na matutuloy. Isang abogado, si Attorney Wilfredo Garrido, ay may mensahe sa bride-to-be, ukol sa prenuptial agreement issue. Dihado raw masyado ang aktres sa inilatag na kondisyon ng pamilya ni Ferdinand Vincent Co. Nagpahayag ang abogado ng suporta kay Bea na tama ang naging desisyon ng aktres na mag-walk away. Anya, "Dear bride-to-be, you were ready to sign the prenup, but then they added provisions that had nothing to do with property relations. You had every right to refuse. That no longer looks like a prenup but a life sentence. It is best to walk away from a lifelong bondage. Your refusal to sign is admirable." Cancelled na rin daw ang flights ng mga bisita at abay sa kasal, nalilipad sana sa Madrid, Spain sa kadahilan na hindi na nga matutuloy ang kasal dahil umatras ang aktres. Ayon sa ulat, ayaw pumayag ng mga magulang ni Vincent na walang prenuptial agreement o pirmadong kasunduan bago ang kanilang kasal. Usap-usapan ay pipirma na sana ang A-list actress, kaya lang ay may pahabol na kondisyon ang ina ng Pure Gold heir. Ilan sa mga nakalap na impormasyon ng mainstream media ay hindi bubukod ang mag-asawa, kundi titira sila kasama ang mga magulang ni Vincent. Normal raw ito na tradisyon ng mga Chinese families. Hindi rin daw maaring makialam si Bea sa mga ari-arian ng mapapangasawa niya. Ikinabahala din raw ng mga magulang ni Vincent na hindi magkakaanak si Bea Alonzo. Dati kasing napapabalita na may thyroid problem ang businesswoman actress, na maaring makaapekto sa kanyang fertility o sa kanyang pagbubuntis. Kaya nababahala ang mga soon-to-be manugang niya kung mabibigyan ba niya ng heir ang kanilang nag-iisang anak na lalaki na siyang magdadala sa kanilang apelido. At issue din raw na malapit ng mag-40 ang actress. Hindi din sila sang-ayon sa pagiging nasa spotlight ni Bea. Ayaw ng mga negosyante ang mapublicize ang bawat galaw nila. Dahil bawat kontrobersya ay equivalent sa pagbagsak ng stocks. Sa isang blind item, ironclad raw ang pinapapirmang kasunduan, na masyado raw itong detalyado, na kahit ang pagtaas ng boses o kung sa tingin nila ay mali ang pakikitungo ng aktres sa pamilya ng bilyonaryo ay magkakaroon ng matinding consequence. Eksaherado man pakinggan pero ito raw talaga ang nangyayari kapag hindi mula sa Chinese family o hindi magka-level ang ikakasal. May kumakalat pa ngayon na sakaling magkahiwalay sila, ay ang pamilya ng lalaki ang magpapalaki sa bata. Dihado ang aktres kaya tama lang raw na tumanggi siya. Ayon sa ulat Bilyonaryo Channel, ay gumagawa ng paraan ang groom na matuloy ang kanilang kasal. Pinag-iisipan raw nila na mag-civil wedding sa Makati, kay City Mayor Nancy Binay. Our sources say the wedding is in limbo after mag-refuse ni Bea to sign a prenup agreement. But ayaw daw ng parents ni Co na ituloy ang kasal without one. Tila hindi rin umano willing si Bea to live with Co's parents sa isang exclusive village sa Makati. Despite the issues, the groom is still working to push through the wedding. Kinoconsider din daw nila na mag-civil wedding ceremony na lang before Makati City Mayor Nancy Binay. Tahimik pa rin ang bawat kampo tungkol sa kumakalat na isyu na cancelled ang wedding nila. Sa kabila ng kontrobersya ng kanilang kasal, at sa mga balitang kinansela na ng mga bisita ang kanilang flights, ay tumuloy pa rin ang pamilya ni Bea sa Spain. May residence visa ang kapuso aktres sa Espanya. At may apartment siya sa Madrid. Sang-ayon ba kayo sa mga kondisyon? Comment down below.